to make a PowerPoint today for you to browse our YouTube because there's a lot of great messages from God dun sa YouTube natin sa GUM, and I strongly encourage you to go back there and watch all the preaching because as a human being, we just have a very short-term memory. We cannot memorize everything. So we are grateful that we have a video to watch on our YouTube. Amen. Glory to God. So right now, can I ask everyone to please stand up? And for just 30 seconds, can you pray for me? Heavenly Father, salamat po Panginoon sa oras na ito, sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niya sa amin upang kami ay magsama-sama upang purihin ka, sambahin ka Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Lord, kami po ay lumalapit sa inyo ng buong pagpapakumbaba, anumang mga pagkakasala ang nagawa namin. Kami po ay humihingi ng kapatawaran, pagkalinisin niyo po kami Panginoon. Anumang bumabagabag sa aming puso, sa aming isip, upang maging hadlang sa pagkakaintindi namin sa inyong salita. Ngayong araw na ito, we rebuke this in the mighty name of Jesus Christ. And Lord, I pray, Father God, na tanging salita mo lamang, Panginoon, ang lumabas sa aking bibig, O Lord God. At ihanda mo ang puso't isipan ng bawat isa na tanggapin ang iyong salita ngayong hapon na ito. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Glory to God. Amen. So, napakaganda po ng salita ng ating Panginoon ngayong hapon na ito. It's all about testimony. Sabihin nga po natin sa katabi natin, testimony. Testimony. You know, church, sometimes hindi natin masyadong nabibigyan ng importance yung testimony. Sometimes yung testimony, akala natin kwento lang siya kapag may tumatayo dito na pinapalakpakan dahil kahanga-hanga ang nagawa ng ating Panginoon. Akala natin istorya lang siya na kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. But then, today, God will convey His message na maiintindihan natin yung bigat at importansya ng testimony. Amen? Are you ready to receive the Word of God? Amen. Hallelujah. So ang ating verse ngayon ay matatagpuan sa John 9:18 to 25. Buksan po natin ang ating Biblia, mga kapatid. Kung wala tayong dalang Biblia, ay meron po tayong cellphone. Sabi po dito, ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag na ngayon nakakakita na, kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Anong nangyari at nakakakita siya ngayon? Tanong nila. Sumagot ang kanilang mga magulang, alam naming, anak namin siya at alam din naming siya'y ipinanganak na bulag. Ngunit hindi po namin alam kung ano ang nangyari at nakakakita na siya ngayon. O kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin nyo, nasa hustong gulang na siya, nakakapagsalita na siya para sa kanyang sarili. Ganito ang sinabi sa kanya ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na ang sino mang magpahayag na si Jesucristo, si Jesus ang Kristo ay ititiwalag sa sinagoga.
Ito ang dahilan kung bakit sinabi sa kanyang mga magulang, siya ay nasa hustong gulang na, siya ang tanungin nyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa ngalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong iyon ay makasalanan. Sabagot siya, hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon, nakakakita na. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang ating pagbubulay-bulayan, it's all about testimony. A living testimony. So, ang tema pa rin po natin, it's all about what life is all about. So now, it's a living testimony. Pag-usapan natin. Ano nga ba yung testimony? Sa mundong ito, it's easy to define. Testimony. Ito yung pahayag o sa loobin ng isang tao tungkol sa kanilang karanasan. Di ba nga for example, sa isang pulis, hinihingian ng testimony para malaman kung ano yung nangyari. Pero sa ating mga Kristiyano, ito ay tumutukoy sa pahayag o kwento ng isang tao tungkol sa karanasan nila sa ating Panginoon. Ito ay maaaring sagot sa panalangin, mga himala o karanasang nakapagpabago sa kanilang buhay. Yun ang definition natin ng testimony. Kaya nga, church, every time na magkakaroon tayo ng chance to share our testimony, i-share natin. Alam niyo, church, ikwento ko lang, this back, I don't know the date, and I forget about it, but this is my testimony na nangyari. Dahil sa kaka-testimony ko, nakita nyo naman, nakikipag-unahan pa ako sa testimony. Meron palang, hindi ko na lalaman na meron palang naiinis sa akin kapag nagte-testimony ako. Kasi I just want for you to understand. Because, sabi niya, napaka-arrogant ko daw. Kasi, lagi akong nagte-testimony. But then, it's okay. It's fine. I accept it kung yun yung perception niya. Malalaman natin ngayon, mamaya, kung mas deeper nating malalaman na may mga ganun pala talaga. Na hindi lahat ng mga testimony natin ay magugustuhan ng iba. So, ang testimony rin ay isang pag-proclaim natin ng faith natin. Amen? Yung testimony natin is a proclamation of our faith. Yun yung pinaka-core ng message natin ngayong araw na ito. And tapos na. Yun na yun. Yun na yung pinaka-core. Testimony is a proclamation of our faith. Tapos na, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sinabi ko na yung pinaka-core para lalo nating maiintindihan at hihimay-himayin natin kung gaano ka-importante ang testimony. Amen? Living testimony. So ngayon, pag-usapan natin the power of testimony. Na nabasa natin sa verse 18 to 21. Di ba napagalig yung bulag? Yung mga tao doon naguluhan. Lalo na yung mga leader, yung mga Hudyo, naguluhan sila. Sino nga ba yung, paano ka gumaling bilang isang bulag? Siguro hindi ka bulag nung sinilang ka. Nagkukunwa-kunwarian ka lang. Di ba? Sinong gumawa nito sa'yo? Alam nyo, church, sometimes, sa pagtatanong, doon nag-uumpisa yung pananampalataya. Do you agree with me? Bakit? Malalaman din natin mamaya na sa pagtatanong, doon nag-uumpisa yung faith. May nag-uumpisang faith sa pagtatanong. Amen? Amen. Yung curiosity na sino
yung nagpagaling sa'yo? Sino yung nagpabago sa'yo? Kilala naman kita. Dati kang ganito, pero bakit ka nagbago? Sino yung nagpabago sa'yo? Ano ang nangyari sa'yo? Bakit ka nagbago? Dito pumapasok yung power ng testimony. Sometimes, church, may mga miracle tayo sa buhay natin na hindi natin na ipapahayag. Alam nyo kung bakit? Kasi natatakot tayo. Nahihiya tayo na baka mahusgahan tayo. Amen. Pero yung testimony mo o karanasan natin sa ating Panginoon, ito pala yung gagamitin ng ating Panginoon na daan upang makita ng iba kung gaano siya kadakila. Ini-amenan yun, church. Hallelujah. Kung gaano siya kadakila sa buhay mo, kung paano siya kumikilos sa buhay mo, that is why sometimes yung pagtatanong nag-uumpisa yung faith doon. Bakit? Paano ka nagbago? Ngayon, you will tell your testimony kung paano ka nagbago. Kung sino ang nagpabago sa'yo. Binago ako ng nanay ko. Sometimes, church, alam nyo, dahil nga sa takot, dahil sa hiya, we waste our testimony. We tend to waste our testimony. You know what? I read this article na sa panahon ngayon, panahon ng mga sa panahon ng mga Gen Z ngayon, dun sa article na nabasa ko, okay, yung mga youth daw natin ngayon, they are 3 times more likely na maging atheist compare sa atin. Alam nyo yung atheist? Alam nyo yung atheist? Yun yung makaate. Atheist. Tumawa naman kayo. Atheist? Yun yung makaate. Hindi. Ibig sabihin ng atheist, those are the people who don't believe that God exists. They are tend to become atheists nowadays because what? Because of the influence of social media, because the influence of Hollywood, because the influence of the people around. Kaya sometimes, the more information na marami tayong alam, the more na nako-confuse tayo. The more na hindi na natin alam kung saan tayo patungo, kung alin ang susundin natin. That is why we need God in our life. We need Jesus in our life. Because He is the only way. Amen? Alam niyo, church, it's just so very alarming na nowadays, ang nag-e-educate sa ating mga anak ay social media na. Do you agree with that? Amen. Alam niyo, church, doon sa Pilipinas, mayroon dating news na, sige na po. Okay na po. Merong dating news na, hindi naman daw siya nag-aral ng English yung bata. Hindi naman siya tinuturuan ng nanay niya. Pero kapag nag-English siya, with British accent pa. Why? Because ang nagtuturo sa kanya ay yung pinapanood niya sa YouTube na Peppa Pig. Doon siya natuto. Diba? Sometimes ang saya natin. Wow, yung anak ko natuto sa Peppa Pig. Ang galing niya ng mag-English, ang tatas British accent pa. But then, church, alam nyo ba, 24 hours ba nating nababantayan yung mga anak natin kung ano yung pinapanood nila sa social media? Hindi, di ba? Amen? So it's very alarming. Social media na yung nag-educate sa mga anak natin. And it's very alarming na sa tagal nating nag-church, ouch, sabihin mo sa katabi mo, kumapit ka, baka ikaw to. Sa tagal na nating nag-church, meron pa rin tayong mga relatives na hindi man lang natin ma-share sa kanila yung good news. Hindi man lang natin ma-share sa kanila yung testimony.
Alam naman natin yung resulta kapag hindi nila tinanggap si Jesus Christ sa buhay nila. The result is, they are bound to go to hell. And we don't like that. Kaya nga napaka-importante ng testimony. Don't waste it. May testimony ka na sa buhay mo, share it. Share it. So church, I'm going back to this question. Why are we silent about our faith? Sinasabi natin that testimony is the proclamation of our faith. But sometimes, why are we so silent about our faith? We are so vocal about a lot of things na nangyayari sa buhay natin, about the material things we achieve, about our achievement. Pumasa ako sa ganitong exam, nagkaroon ako ng ganitong degree, nakabili ako ng kotse, nakabili ako ng bahay. We are so vocal about it na pinopost pa natin sa social media at proud na proud tayo sa achievement na yon. We are so vocal about the news na nangyayari ngayon. Pinag-uusapan pa nga natin. Mas meron pa tayong interest. Ano na nga bang nangyayari sa Pilipinas ngayon? Ano na nangyayari kay Alice Guo? Okay na ba siya? Ano ba? Ano na ba nangyayari kay Sara Duterte? We are so much interested about these things and we are so vocal about these things. But when it comes to our faith, we are silent. Bakit ko sinasabi to sa inyo, church? I say this with love and humility. Because as a Christian na nakaupo kayo ngayon na alam kong Kristiyano na tayo at may Diyos na tayo sa buhay natin, we already have the greatest news. We already have the greatest news of all time. What is that? The gospel of Jesus Christ. Alam na natin yan eh. Sila hindi pa nila alam. So go. Go, humayo, make disciples of all nations. Amen? Amen? What I'm trying to say is this, church. Why are we wasting our testimony of what God did to us? Sa Facebook, we have a lot of time to share things like different newses, different contents. But kapag tungkol na sa Panginoon, yung sinishare na, yung nakita nating content, hindi natin ma-share. Bakit? Meron ba tayong pinoprotektahang image? Baka kasi nakakahiya pag nakita nila na nagpo-post ako ng mga about God. Alam niyo, church, maaring hindi ako yung pinagaling sa sakit. Pero ikaw, pinagaling ka sa sakit. Why are you wasting your testimony? Maaring wala akong utang. Hindi ako lubog sa utang. Pero ikaw, nakaahon ka sa pagkakabaon mo sa utang dahil sa tulong ng ating Panginoon. Sa panahon na hinang-hina ka at depressed ka, tinulungan kang iahon ng Diyos. Why are you wasting your testimony? Why are you not so vocal about it? Bakit hindi mo siya ikwento sa ibang tao? You've got the greatest news of all time. Kaya nga kung sa lahat ng nagti-TMA dito, makikita nyo, before the 3-minute gospel, you are encouraged to tell your testimony. Don't waste the greatest news of all time. And that is the gospel. Alam nyo, church, yung mga early disciple, they were killed because of their faith.
And now, i-share lang natin yung life experience natin. Sometimes hindi pa natin magawa. Aba, hiyang-hiya naman si Pablo sa'yo. Hiyang-hiya naman si Peter sa atin na na-crucify siya upside down. Tapos sabi ni Peter habang naka-crucify siya, i-share mo na yan. Hintayin mo pa bang mangyari to sa'yo? I-share mo na yan. Wala hiyang-hiya ako, pastor. Nahihiya ako. They were killed because of their faith. And tayo, we are shy about it. Mas madalas, sinishare pa natin yung mga hinahangaan nating artista. Uy, ito yung nangyari kay Coco Martin ngayon. Share ko sa wall ko. Ito yung sinabi ni Sara Duterte. Amazed na amazed ako. Ang galing-galing niya magsalita. Share ko sa Facebook ko. Share ko. Very visible sa wall mo. Yung mga news sa social media. Pero ni isa, wala ka man lang makita about God. Yung mga hinahangaan nating influencer, nandun lahat sa social media mo, sa Facebook mo, sinishare mo lahat. Ang galing-galing ni Boss Toyo. Ang galing-galing ni Wamus. Ang galing-galing ni ganito, ni ganyan. Yung mga content ng pastor mo, hindi mo malang ma-share yung video. Biro lang, church. Biro lang. Pastor, sharer. Amen. Biro lang. Think about this, church. Think about this. Most of our office mates are not Christian. Kahit Pilipino, may mga iba dyan, hindi Kristiyano, hindi rin Minsan iba yung pinapaniwalaan nila. Amen? Pero araw-araw kayong nag-uusap. Araw-araw kayong nagsasalamuha. Di ba? Pero never niyong napag-usapan si Jesus. Ouch. Sakit. Ako rin nasaktan dyan Pero never niyong napag-usapan. You're proclaiming your closeness. Ay, close na close kami nito ni Ate Flor. Ay, close na close kami ni Kuya Joseph. Ay, close na close kami ni Ate Sherin. Office mate. Pero nung sinabi mong Christian ka, nagulat pa siya, ay, Kristiyano ka pala? Ngayon ko lang nalaman, 10 years na tayong magkatrabaho, Kristiyano ka pala? You get what I mean? Nagugulat pa sila, ay, Kristiyano ka pala. Never niyong napag-usapan about your faith, your testimony, your life with Jesus. Kapag sa isang usapan, ang pinag-uusapan is all about the news today, bidang-bida ka. Pero kapag usapang Panginoon na, Jesus na, tiklop ka. Think about this. Yung iba dito nagtatrabaho ng 12 hours. Yung iba dito nagtatrabaho ng 9 hours sa office. To talk about what? To talk about what? Diba? Sa ilang oras na magkasama kayo, find time to talk about Jesus. Share your testimony. Bro, alam mo, dati akong ganito. Pero binago ako ni Jesus. Sa church, lagi nating maririnig, i-share yung gospel. Share your gospel. I-share natin. Pero hindi natin nagagawa. Kasi nga, natatakot tayo. Nahihiya tayo. May kilala ako, chismosa siya sa totoong buhay. Pero wala nun, hindi dito yon. Wala. Hindi dito, hindi kahit saan. Kilala ko lang siya. Nagbago na. Kilala ko lang siya. Pero,
sa pananampalataya, tikom yung bibig niya. Lahat ng bagay na chichismis, pero pagdating sa pananampalataya, hindi maichismis. So mas masarap maging chismosa kung yung chinichismis natin, yung testimony natin kung paano tayo binago ng ating Panginoon. Amen? Amen. Mahal tayo ng Panginoon. He already showed us His grace. Now, church, I want to challenge you right now to not waste your testimony. Wala pa tayo sa huli, pero china-challenge na kayo, no? Let's not waste our testimony. God has done a lot of great things in our life. Don't stop telling your testimony. Don't stop telling your stories. Don't. Pastor, sinasabi mo, I'll tell my testimony, I will tell my faith. Wala naman nakikinig. People will not listen to me. Kasi ang liit lang ng testimony ko eh. Ito lang naman yung alam kong testimony. Kulang din ako sa knowledge. Paano kapag tinanong ako, paano yung mga dinosaur? Pastor, hindi ko na alam sagutin yun. Paano yung Big Bang Theory? Ano yung sasagot ko doon, Pastor? Kaya wag na, hindi na lang ako magte-testimony. Baka kung ano-ano pang tanungin sa akin. Paano tinanong ako about creation? Hindi ko nga alam yun. Konti lang kasi yung knowledge ko. Tingin ko hindi ko kayang i-defend yung faith ko. Baka kasi i-reject ako. Christian ka ba talaga? Ba't wala ka man lang alam? Ouch. Ouch. Kaya nga dapat nagbabasa tayo ng Biblia, di ba? Amen? Alam nyo, na-realize ko na kahit yung taong tinulungan mo minsan, sila pa yung nagre-resist at nagre-reject sa atin. Example, may isang pusa, may isang aso, or pusa, o aso na lang, naipit siya sa gate, tapos tutulungan mo yung aso, yung kapag tinulungan mo siya, kakagatin ka pa niya. Pag tutulungan mo yung aso, magre-resist pa siya ng tulong mo. Di ba? Nire-reject ka niya, pero hindi niya nare-realize na tinutulungan mo pala siya. So sometimes may mga ganon. Kaya ang tawag sa'yo ay, hindi po church. Sometimes may mga ganon talaga. Ganyan din sa ating mga tao. Sometimes, hindi nila nare-realize na yung ginagawa natin para sa kanila ay makakatulong para sa kanila. We are helping them because na-realize natin that eternity is at stake. Alam mo, urgent dapat. May urgency tayo to share the gospel, to share what God did to us. May urgency dapat tayo. Alam nyo, meron akong nangyari sa akin, patuloy lang akong nag-share sa kanya ng mga salita ng Diyos. Hindi ko siya ina-address or whatever. Sinasabi ko lang, but he keeps on rejecting me. He keeps on saying, saka na ulit. Kasi ngayon marami akong problema, marami akong kinakaharap, naguguluhan ako. Saka na ako, pag okay na ulit ako. Alam niyo church, wag sanang mangyari sa atin yun. Na kapag may mga problema tayong kinakaharap, ay dun naman tayo umaalis sa piling ng ating Panginoon. Dapat nga yun yung the more tayong lumapit sa ating Panginoon kapag nakakaranas tayo ng mga challenges at pagsubok. Amen? So church, I want you to realize this and I want you to digest this properly. Eternity is at stake. Dapat may urgency tayo to proclaim the good news, to proclaim who God is in your life. Huwag ka nang mahiya-hiya pa. Kahit kokonti lang yung knowledge mo about God, God will help you. Basta magtapat ka lang sa ating Panginoon kasi nakikita naman niya yung heart mo, kung ano yung intention mo, kung bakit mo sinishare yung salita niya. Minsan, alam nyo, church, hindi kayo na-amaze.
na kahit hindi mo naman alam, yung salitang yun, minsan pumapasok na lang siya sa utak mo at yun yung nasasabi mo sa sinisharean mo. Why? Because God is in control of you. Yan ang sinasabi ko kila pastor dati. Pastor, bakit ako yung magpapastor? Hindi naman ako worth it. Yung testimony ng buhay ko parang hindi naman worth it sa pagiging pastor. Ang dami-dami nakakakilala sa akin. Walang maganda sa testimony ng buhay ko. I'm not worth it. But then, they make me realize that hindi ikaw ang magpapa-worth ng buhay mo. Only God can do that. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam niyo, church, hallelujah. Yes. So maraming bagay na ginawa ang Diyos sa atin na hindi natin pwedeng ilihim, na nangangailangan lang na i-share natin sa iba. Huwag mo nang ilihim yan. I-share mo na. Di ba? Kasi yung ating mga personal na karanasan sa Diyos ay may malaking epekto sa mga tao sa paligid natin. Kung paano tayo binago ng Diyos ay mahalaga. Kung paano nila makikita na binago tayo ng Diyos ay sobrang halaga kaysa sa mga salitang sinasabi natin. Kasi we tend to make them believe na para lang mapaniwala sila, sinasabi mo na lahat. Ganito kasi ako ganyan kasi ako, ganyan. Ganito kasi yung nangyayari sa akin. Sometimes, kahit anong sabihin natin na nagbago na tayo, hindi ko nagagawin to, binago ko na yung sarili ko, sometimes walang maniniwala sa atin. Alam nyo kung bakit? Kasi iba yung sinasabi mo sa ipinapakita mo. Parang yung, pogi ako. Pero pag hindi naman. Pero pogi ako. Dahil nasa akin ang Diyos. Amen? So tayo bilang tagasunod ni Cristo Church ay tinawag na maging living testimony. Sabihin mo nga, ikaw ay living testimony. Sabihin mo sa kapatid, ikaw ay living testimony. Yung buhay natin, mga desisyon at mga karanasan ay nagiging evidence ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Maaring pwede tayong maging inspirasyon sa iba. Di ba? Maaring yung testimony natin magbigay ng pag-asa sa iba. Di ba? Katulad ng testimony ni Pastor Bernard, kung gaano kadakila ang Diyos sa asawa niya. Dating hindi nakakapagsalita. Di ba? Ngayon, napakadaldal na. Dating hindi man lang makatayo, ngayon nagmumotor na. See that? Ngayon, ikaw na nakikinig. Anong reaction mo doon? Ganun ba? Di ba hindi? Di ba? Wow, talaga? Paano nangyari? Sinong gumawa? Ang doktor ba? Hindi. Ang Diyos. Kaya napaka-importante ng testimony. Amen? Matatapos na kaagad tayo. Ang pagsabi ng katotohanan sa verse 22 to 24, makikita natin dito na yung mga leader ng mga Hudyo na nagtatanong sila at nang iimbestiga nung nangyaring himala. Kasi yung dating bulag na yun, he is very consistent about his testimony. Sabi nga doon, di ba, masamang tao yun. Totoo ka ba? Sigurado ka ba na siya ang nagpagaling sa'yo? Di ba? Oo. Amen? Sige, balikan natin yung verse 22 to 24. Sabi, ganito ang sinasabi sa kanya ng mga magulang. Yung mga magulang kasi, takot Dahil nga, dahil meron silang rules na kapag pinoclaim mo si Jesus Christ na Kristo ay tatanggalin ka sa sinagoga kapag dinidefend mo si Jesus Christ. So natakot yung mga magulang.
at nawala na. Ayan. So, nanakot yung mga magulang. Sabi sa verse 22, ganito ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinunong mga Hudyo sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na sino mang magpahayag na si Jesucristo ay, si Jesus ang Kristo ay ititiwalag sa sinagoga. Ba napapanahon na may mga pagtiwatiwalag din ha? Oy, wala ko sinabi. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya ang tanungin nyo, nasa hustong gulang na siya eh. Takot sila eh. Di ba? Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, eto, sa ngalan ng Diyos, sa ngalan ng Diyos pa ang sinabi sa kanya, magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong iyon ay makasalanan. Sabi ng mga Hudyo. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. And He is very consistent about His testimony. Alam mo, kaya hindi tayo humihinto sa pag-share ng testimony natin at very consistent tayo at naniniwala tayo at nagtitiwala na ang pagsabi ng katotohanan ang magpapalaya sa atin. Regardless kung masakit ito, dahil ang katotohanan ang sasampal sa atin upang magising tayo. Pagdating sa ganyan, wala nang umi-amen. Ayaw niyong sampalin tayo ng katotohanan. Ha? Amen? Parinig nga? Amen. Alam niyo church, sometimes kasi tayong nakakilala na sa ating Panginoon. Sometimes we tend to highlight the Jesus as our Savior. Pero sometimes nakakalimutan na natin na hindi lang siya Savior. He is our Lord. Ibig sabihin ng Lord, He is our Master. And we are the servant. At susunod tayo sa lahat ng sinasabi niya. Pero sometimes, kilala lang natin siya as Savior. Dahil may mga bagay tayo na ayaw sundin. Do you agree? Kita nyo, pagdating sa mga ganyan, nalulungkot na kayo. Love your enemy. Uwe! Respect your parents regardless. Love your wife. Submit to your husband. Teka lang, parang may usapan tayo dapat dyan. Alam nyo, church, yung chismis nga na i-share natin, tingnan nyo ha, we have the great news, the good news. We already know the good news. Diba? Pero sometimes hindi natin na-share. Pero yung chismis na share natin. Pero yung bad news na share natin. Kaya hindi tayo humihinto sa pag-share ng gospel because there is a truth to be told. There is a truth to be told. There is a reality to be told. At yung reality at truth na ito is meant to be shared. Did Jesus done something in your life? Amen. Did He? Amen. Sabi mo sa katabi mo, share it. Share the good news of Jesus. Pastor, pag nagsabi ako ng katotohanan, people are judging me. Sa totoo lang mga kapatid, I understand where you are coming from. Kasi yung mundo natin,
To see is to believe. For sure, hindi kayo maniniwala. To see is to believe, yung mundo natin. For sure, hindi kayo maniniwala kapag glutathione yung binebenta ko. O, di ba? Because, where is the evidence? Oh, for sure, hindi kayo maniniwala ng pampaputi yung binebenta namin ni Jomel. Because, where is the evidence? Oh, sige, Kuya Gab, reseller. Because, you know why? People is always looking for evidence. Oh, Kuya Bong, Christian ka na pala. Bakit nagmumura ka pa din? Oh, Kuya Joseph, Christian ka na pala. Ba't naglalasing ka pa din? Because people are so critical. Nag-church ka lang ng isang beses, ng 2 linggo, expected nila, banal ka na. Legit or not? Legit or not? Nag-church ka lang sa Christian, paglabas mo sa church, ang expected nila, banal ka na. Kaya I understand where you are coming from. Pero always remind yourself, church, ang bida sa testimony mo ay hindi ikaw. Ang bida sa testimony mo, yung nagbago sa'yo. Ang bida sa testimony mo, yung nagmahal sa'yo, yung nagligtas sa'yo. Maaring natatakot tayo kasi yung testimony natin dapat i-public. Which is dapat naman talaga, malaman ng public yung testimony natin kasi yun yung purpose nga ng testimony. Maipakita sa iba kung ano yung ginawa ng Panginoon sa'yo. Diba? Maaring may takot ka. Kasi, yung testimony, hindi puro salita lang. Dapat may aksyon. At dapat nagre-reflect sa pamumuhay natin. Kaya nga living testimony. Minsan, mabulaklak yung salita natin. Pero, maaring nakikita nila na hindi naman yan totoo. Kasi iba yung nagre-reflect sa'yo sa sinasabi mo. Di ba? O kahit ano pang ganda ng sales talk ko sa glutathione na yan. Hoy, alam mo itong glutathione na to, magpapaputi ka in 2 days. Alam mo yung glutathione na to, murang-mura. Pero iba naman yung resulta sa akin. Di ba? Hoy, pumapayat daw. Effective daw. Pumapayat daw sa iniinom na gamot. Pumapayat daw sa pagdadayet. Pumapayat daw sa pagpapasting. Pero hindi naman. Diba? I think this is a great opportunity for us to be reminded, ano ba ang dapat na tinetestify natin? Diba, ang tinetestify natin kung ano nakita natin, kung ano yung narinig natin, kung ano ang ginawa ng Panginoon sa atin. Church, we are not perfect, but we are progressing into perfection. Hanggat buhay tayo, may ginagawa ang Panginoon sa atin na sanctification. Nobody is perfect. Pero salamat because we are serving the perfect God. Hallelujah. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. So kung makikita natin yung dating bulag sa kanyang simpleng pagsasalita, ay hindi siya natakot na iugnay yung pagbabago niya sa ating Panginoong Jesus. Kahit tinakot na siya, hindi siya natakot kasi yun ang katotohanan
na ang Panginoong Jesus ang bago sa kanya. Ang tunay na pananampalataya, church, ay nagmumula sa pagtitiwala sa ating Panginoon, hindi sa opinyon ng ibang tao. Kaya dapat maging matatag tayo sa ating pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Alam nyo, may mga pagkakataon na nahaharap tayo sa mga pagsubok at pagsubok sa ating faith. Pero sa kabila ng mga ito, yung pagkilala natin kay Kristo at yung mga testimony natin ay nagiging weapon natin para magpatuloy sa paglakad sa mundong ito. Wala kang alam na verse? Hindi mo kabisado yung verse? Testimony. Pero, syempre importante pa rin, alam mo yung verse. That is why soak on the Word of God. Kasi masarap yung nagte-testify ka na merong support na verses. O sabihin mo, binago ako ng Diyos. Alam mo, hindi na pala ako pupunta sa impyerno. Saan nakasulat yan? Saan na nga ba yun? Sa Genesis 1:1. Di ba? Alam niyo, church, kung hindi niyo kung nahihirapan kayong kabisaduhin yung mga verses, kabisaduhin niyo John 3:16. Oh, di ba? Kabisado. Kabisaduhin niyo yung John 3:16. It support all your testimony. Amen? Conclusion. Alam niyo, sa ating buhay, may mga pagkakataon na hinahamon tayo na ipakita yung pananampalataya natin. Tulad ng dating bulag, di ba? Na talagang sinabi sa kanya, kung sa ngalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Di ba? Alam nyo, yung mga karanasan natin, testimony natin sa ating Panginoong Hesukristo, ito yung magre-reflect sa atin bilang mananampalataya sa mga tao sa paligid natin. At ito ang magiging ilaw, isa sa mga ilaw o daan para makilala nila ang ating Panginoong Jesus. Ang testimony natin ay hindi lamang to kwento, church. Kaya kapag may tumatayo dito to testify, hindi lang siya nagkikwento. Ito ay buhay na patotoo. Buhay na patotoo. Kaya tayo, hinihikayat tayo, church, na ipahayag natin yung patotoo natin. Amen? Oh, so next week, dapat makita natin na kapag testimony na, nag-uunahan na tayo, ha? Hindi, ako muna. At nakikipag-unahan na tayo. Amen? So church, God is challenging us today na lumakad tayo sa mundong ito at mamuhay bilang isang testimony sa kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Tindigan mo yung pananampalataya mo, tindigan mo yung testimony mo. Ano pa man ang kaharapin mo, ano pa man ang sabihin sa iyo, kung alam mo na ito yung katotohanan, tindigan mo. Ito ang i-proclaim mo. Don't be confused about it. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige church, tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa natapos naming pagbulay-bulay ng iyong salita, Lord. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na tunay nga na tumitimo sa amin, Panginoon, at nangungusap sa bawat isa. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, to live, Father God, bilang maging isang living testimony, Father. Turuan mo kami na i-represent ka, Father, kung saan man kami naroon, kung kami ay nasa trabaho man, remind us to represent you. Kung kami ay nasa kung saan man, remind us to represent you. You are
We are your representation, Father God. And yung mga nagawa mo sa buhay namin, it will reflect on us, Father God. And this will be the way, Father, na makita ng mundong ito ang kadakilaan mo sa mga anak mo, O Lord. At ito ang magiging daan upang mapalapit sila at lumapit sila, Panginoon, sa iyo, na ikaw ang tunay na Diyos at wala kang katulad. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa aming paghiwa-hiwalay, Lord, ay tumimo ang mga salita mo sa amin at patuloy naming pagbubulay-bulayan, Lord God. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.